Yung pong parang may pinapost ko po na salita ng Diyos sa Bible. May mga comment po pala na kahapon ko lang nabasa. Ang comment sa akin na sabi, yun daw mga pare. 12 years para nag-aaral yun, yung kung nalaman. 12 years para nag-aaral mga pare sa mga misyonero. Talagang pinag-aralan pala daw yun. Sabi ng comment, brother and sister, nagkakamali po kayo. Kahit na 30 years ka pang nag-aaral o 50 years ka pang nag-aaral sa salita ng Diyos, kung hindi ka pagkakalooban ng Diyos ng banal na Espiritu, ang katalinuhan mo maging pilosopo lang. Ang Diyos po nagbigay ng karunungan, linawin ko lang po ha, si Jesus hindi nag-aral, sabi ng mga Hudyo. Di ba ito yung anak ni Maria? Paano siya nagkaroon ng runong na gano'n na hindi mo siya nag-aral? Kahit kailan. Ganyan po yung mga apostol, sabi ng mga Hudyo, ito yung mga kasama ni Jesus ha. Hindi man nakapag-aral to eh. Paano naging matalino? Pag ang Diyos po, bibigyan ka ng karunungan na magsalita ng kanyang salita. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Mula noon po hanggang ngayon, nagpadala ang Diyos sa mga lugar ng tao upang maghayag ng kanyang salita. Dahil nais po ng Diyos na lahat po tayo makakarinig ng kanyang salita at tayo po ay sumunod sa turo ng ating Panginoong Hesus, yung pang gusto ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, no? Huwag po kayong tumingin sa mga mataas pinag-aralan. Wala pong sa mga cum laude, sa mga top notch sa school. Hindi po doon nasusukat, mga brother and sister. Ang Diyos po ang magbigay sa ating karunungan. Huwag mong sabihin na pare, 12 years nag-aral, eh ako nag-aral ba? Ganun. Huwag po kayong bumasi sa may pinag-aralan. Kasi po, ang Diyos ang nagbigay ng karunungan eh, hindi man nasusukat sa pinag-aralan. Ang turo po natin Panginoong Hesus po, mababasa po natin sa mula Mateo hanggang aklat ni Judas bago po magpahayag. Yan po ang turo ni Hesus. Yun po ang gusto ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang pakinggan po natin ang turo ni Hesus. Mababasa po natin sa Mateo 17:5, tinig po mula sa langit, no? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Yun po ang sabi ng Diyos Ama. Pakinggan din si Jesus. May nag-comment din po sa akin pala na nasa Bible ba yun na gagawin ko ito? Opo. Marami po nakasulat sa Bible na ihayag mo ang karunungang pinagkaloob siya ng Diyos. Hindi po sarili po. May verse naman akong binabanggit. Hindi ko po ito napupulot. Ang sabi na nag-comment katang isip ko raw. Hindi po yun narinig na bumabanggit po ng verse. Yung verse na binabanggit ko po, nahulugan na hindi ko po sarili kong kata. Paano ko magkaroon ng kata sa sarili ko na hindi man ako nag-aaral, nagbasa ko ng Bible, pinagkalooban ako ng Diyos ng karunungan. O, tandaan po natin ha, turo ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang pakinggan si Jesus. Okay po, hindi ko po sinabi yan, kundi binasa ko. Nasa inyo po kung kontrahin ninyo yun. Nasa inyo po kung basagin nyo. Pag binasag po ninyo yung sinasabi ko sa Mateo 17:5, binasag po ninyo ang nais ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya po ang hawak ng buhay natin, nakakatakot po. Hindi ba tayo natatakot? Muli pong yung lingkod, si Chef Roy, mabuhay po kayo lahat. Ingatan po kayo ng Diyos. Pagkapalain po kayo ng Diyos. Pagkapalain tayong lahat sa mga trabahong pinasukan natin, mga negosyo, anumang pinagkakitaan natin, na ayon sa kalooban ng Diyos na walang halong pandaraya, pagkapalain po kayo ng Diyos.